So, makikita natin ang pattern ng pangingialam, ang pattern ng pagyurak sa Senado. At ngayon, dahil nabuo na ang 12 Judas, 10 na lang ang natitira doon sa original na 13 senators. At ngayon ay naglakas loob itong 12 Judas na mga senador na ni Marcos na ang layunin ay mapigilan ang pagkakaroon ngayong araw na ito ng Senate Blue Ribbon Committee investigation. At inilagay nila ang sarili nila kahit walang quorum. Ano po ang quorum, no, mga kababayan? Ang quorum po ay ang legal na batayan sa mga usaping teknikal sa parlamentaryo na proseso, like legislative, or like for example, barangay council, city council, municipal council, sangguniang bayan, sangguniang panlalawigan, House of Representatives, at sa atin ay Senate. Kailangan, bago magsesyon, bago magkaroon po ng roll call, at magkaroon ng business, order of business, sesyon, o ano pa mang mga importante na sakop ng kapangyarihan ng legislative body at all levels, kailangan po may quorum para magiging legitimate, valid, and legal ang desisyon at aksyon na gagawin ng naturang legislative body. At yan po ay nasa konsepto ng rules and legal procedures na gumagabay patungkol sa mga legislative sessions. Quorum. Ang quorum po sa konstitusyon natin, sa saligang batas ng Senado, ay dapat ito ay majority of the senators plus 1. Majority of the senators na buo ng ating ng Senado ng Pilipinas. So kung ang nakalagay sa saligang batas 24 ang senators, therefore ang 50% nito is 12. At dagdagan mo ng isa pa dapat na senador. Even ang isa dyan ay presiding officer, okay lang. 13 dapat. Kasi 12 is the 50% plus 1. 13 quorum. Ang nagsesyon kahapon, 12 lang, mga kababayan. So kung 12, walang quorum. Wala. So kung walang quorum, illegal ang ginawa. Illegal. At kung walang quorum, hindi valid ang kanilang mga desisyon. Hindi valid. Pero dahil ang magre-resolba ng kwestiyon ng legalidad at constitutionality ng quorum na ito, sa nangyari kahapon ay ang Korte Suprema, and it will take process and time, siguro baka buwan pang kakainin yan, sa dami ng itinatambak ngayon na kaso sa Korte Suprema patungkol sa mga paglabag, pag-ikot at mga pag-twist ni Marcos sa mga batas ng Pilipinas, including sa Constitution, including itong ICC na ginagamit niya palagi para supilin ang mga karapatan ng ating mamamayan, kagaya ng tinatarget nila sa mga Duterte political groups, mga kababayan. So dahil wala pa ang Korte Suprema para i-determine ang legality at constitutionality ng paglabag sa quorum at ang legitimacy and validity and legality of the actions na ginawa ng 12 Judas, may numero sila ngayon, 12. Pero hindi yan ang majority, hindi rin yan ang quorum. Pero talo sa numero ang natitirang 10 sa 13 brave senators. Ang natitira na lang na may kapasidad ngayon to be physically present sa loob ng Senado, sa plenaryo at sa pagpupulong ay sina Senator Alan Peter Cayetano, na siyang naihalal ng 13 senators noon at hindi pa siya napapalitan officially bilang Senate President. Si Senate Pro Tempore Loren Ligarda, si Senator Bongo, Senator Robin Padilla, si Senator Pia Cayetano, si Senator Camille Villar, si Senator Mark Villar. Yan po, no? Sino pang hindi ko na-mention? 10 na lang po sila, mga kababayan, ang natitira. Dito po sa hanay ng mga senador na naninindigan na sila ay hindi papayag, na hindi mabubuksan ang Senate Blue Ribbon Committee at makapag-testify,
makapagpahayag po ang mga tauhan ni Ginoong Saldico, 18 of them, na mga karamihan mga former Philippine soldiers sa Philippine Marines. At ganon din po ang iba pang mga resource persons na inimbita na ng Senate Blue Ribbon Committee na binuo nung mayroon pa pong enough plenary physical presence. Pag sinabing plenary physical presence, yung hindi pa po nahuhuli si Senator Jinggoy Estrada, 12 pa sila at hindi pa naghudas o sumama sa 12 hudas si Chis Escudero, 12 pa sila. 11 itong unsi-unsihan senators dati na mga tauhan at alipores ni Marcos, led by Tito Soto and Ping Lacson at ang Tulfo brothers. No? Sila yon, mga kababayan. Ngayon, ito namang ating mga nasa 10 senador na natitira pa, no, mga kababayan. Sila ngayon po ay tinatrato na minority. Bagamat, nung mangyari ang halalan, 13 sila. And that was valid. It was quorum, it was majority, it was constitutional. 13 elected sila sa mga committee nila at sa kanilang posisyon, Senate President, Senate Pro Tempore. Pero dahil nga nagmaniobra ng marumi, sila Marcos, ginamit ang Ombudsman, ang DOJ, ang PNP, lahat upang ipakita ang poder ni Marcos na kaya niyang diktahan, tapakan, yurakan at wasakin ang integridad at kalayaan ng isang institusyon na dapat ay iginagalang at pinoproteksyonan ng saligang batas at ng mamamayan at ng ating gobyerno bilang isang separate and independent body of the government at bilang check and balance instrument. Walang pakialam si Marcos diyan. Ginamit niya sa puno ng kaabusuhan at paglapastangan sa fundamental na prinsipyo ng constitutional democracy, sa rule of law. Baliwala lahat kay Marcos to. Masunod lamang ang kagustuhan nila ng grupo ng sindikato nila. Si Marcos, si Lisa Araneta, si Martin Romualdez, na hindi maibubunyag ang katotohanan sa loob ng Senado sa pagpapatuloy muli ng Senate Blue Ribbon investigation. Iyan po ang pinaka-purpose ni Marcos. Dahil alam naman po natin, mga kababayan, sa ilalim din po ng saligang batas, kahit araw-araw pang hearing nila dyan, sa impeachment court nila sa Senado, hinggil sa binaluktot at pandaraya sa impeachment complaints nila kay Sara Duterte, hindi po nila mapapatanggal si Sara Duterte right now dahil 11 or 12 lang ang numero ng mga hudas. 12, kulang sila ng 4 para magkaroon ng 16 as 2/3 minimum. Under the Constitution, 2/3 of all the senators ang pwedeng magdesisyon para mapakonvict at ma-remove si Sara Duterte sa impeachment complaints against her. Kaya nilang gawin yun na mapa-impeach sa House of Representatives. Kasi nga, yan ay mga asong ulol ni Marcos at ni Romualdez. Ang House of Representatives, mayoriya dyan at 265 ang numero nila nang pinatalsik nila ang kapwa nila kongresista at tinanggalan ng sovereign mandate of the electorates ng Cavite si Congressman Kiko Barsaga. So 265 minimum. And that more than enough yon para makontrol ni Marcos ang House of Representatives. But right now, Marcos needs 16 senators to vote that Sara Duterte must be convicted and declared guilty sa mga impeachment charges sa kanya at siya ay ma-remove. They don't have the numbers right now, mga kababayan. Because under the Constitution, 16 talaga. So 12 hudas lang sila. Dahil 12 hudas lang sila, wala na po epekto sa impeachment decision on Sara Duterte. Pero syempre dahil 12 hudas kontra 10, ngayon dahil nakakulong si Senator Jinggoy at nagtago at nag-safety ng kanyang sarili at seguridad si Senator Bato de la Rosa, pag nag-impeachment court trial, 12-10, ito ngayon ang problema. Supposedly, ang mag-preside sa impeachment, Senate President.
Dalawa ang nagkiklaim ng Senate President, isa legitimate, isa illegitimate at questionably. Si Senator Alan Peter Cayetano po, elected by 13 senators. And that is recorded, may quorum, may majority vote. Si Sherwin Gatchalian as acting Senate President ay hindi po elected ng 13 senators. So pag nag-resume ang impeachment court nila na magsesyon para mag-trial, sino mag-preside? Si Sherwin Gatchalian o si Alan Peter Cayetano? Pero pagdating po sa enforceability on the actual plenary numbers, 10 na lang sila Senator Alan Peter Cayetano, 12 itong 12 hudas ng mga senador ni Marcos at nila Romualdez. So physically, by the numerical superiority, 12 is superior than 10. But the 12 does not have the 13 para makadagdag ng isa at mag-elect legitimately, legally, as required by law and the rules of the Senate, na dapat 13 ang pwedeng bumoto para magkaroon ng Senate President at ng new majority decision according to the constitutional requirement as well as the quorum. So can the 12 declare itong 12 hudas among themselves na si Sherwin Gatchalian o kung sino man ang gusto nila maging Senate President? No! Pero can they do that? Yes! Because they have 12. 10 sa kabila. But does it mean legal at makatarungan at tama at valid and constitutional? No. Pero ipipilit ba nila? Pwede. Dahil nga 12 sila eh. At kinilala na sila ni Marcos Jr., mga kababayan. No? Mga kababayan, kinilala, ni-recognize ni Marcos ang 12 hudas. It's not for him to determine sinong legitimate o hindi. Why? Because that issue belongs to the court now. Pero wala pang formal na desisyon o anumang isinampa na review and request for certiorari or petition sa Korte Suprema dahil kahapon na ito nangyari. But right now, para makumpleto ang sistematiko na pagdurog ni Marcos sa integridad at kalayaan ng Senado, kinilala niya na ang new leadership ay ang leadership ng 12 hudas. And that is not a majority, that is not a quorum, and they cannot elect a new Senate President. Pero sabi nila, ang acting Senate President, si Gatchalian na. Saan galing ang otoridad nila? Sa sarili nila. Kay Marcos, can Marcos do that? No. Marcos is not the Senate, and even if he is the President, he cannot dictate and he cannot decide for the Senate. 12 lang sila, paano nila napalitan si Senator Alan Peter Cayetano when he was elected by 13 senators during the time na kumpleto sila. Yan, mga kababayan. And when the Senate Blue Ribbon Committee magpapatuloy ang kanyang session or other committees, pwedeng i-take over ng 12. In the actual plenary numbers, they have 12. 10 lang po ang kalaban. 10 lang po ang numero. Ang lalabanan nila, so 12, superior sila. Kahit pa na Senate President pa rin, legally, si Alan Peter Cayetano, although dineklara na ni Ping Lacson at nila Gatchalian at ng 12 hudas na hindi na siya Senate President. Pero, klaro, only 13 senators at the minimum can remove. The Senate President is in the rules to form the new majority decision block of the Senate. Hindi 12. O, di ba? Kasi kung ni-remove nila si Alan Peter Cayetano, tatanungin ngayon ng taong bayan, anong basis nyo kay 12 lang kayo? Ang nag-elect sa kanya as per records of the Senate, 13. Only it happened na wala na po ang dalawa doon at ngayon 3 na kasamang hudas na ito na si Chis Escudero. Di 10 na lang sila. But you still do not have the vote of 13 senators. So ito po ay question na dapat niresolba ng Korte Suprema. At ireresolba pa sa Korte Suprema. Pero si Marcos nangialam na. Kapakialamero dahil takot na takot siya at nanginginig, nagpapanik siya na baka matuloy ang Senate Blue Ribbon Committee. Kaya naman, investigation. Kaya naman si Sherwin Gatchalian, dahil feel na filya ang pagka-illegal na Senate President niya, nagdeklara siya ng work from home lahat ng mga staff sa Senado. O di ibig sabihin, isasarado ang Senado. Kapareho ng pagpadlock noon ni Marcos Sr. nang dineklara niyang martial law.
Eh wala tayo sa panahon na ganun. And even if Marcos declares martial law under the 1987 Constitution, he does not have the power to lock down Congress and prevent the session or the operation of the legislative branch ng House of Representatives at ng Senate, or even the operations of the Philippine judicial courts or judicial system. Under the 1987 Constitution, it is not allowed, or it is not an authority covered by the declaration of martial law of the President. Pero wala tayo sa lumang martial law ni Marcos Sr. Pero ngayong araw ay hindi papayagan na papasok. Sa Senado, walang mga staff, walang magno-notes, walang Senate Secretariat, walang operational organization ngayon ang Senado. So, sino nagsasabotay? Ang remaining 10 senators na sinasabi ni Marcos at ng 12 hudas niya na mga sabotahero daw ito, magugulo, at lalo na si Senator Alan Peter Cayetano. Pero sino ang nagsabotahe? Di po ba itong illegal, 12 hudas na kinukumpasan, sip-sip, at lumuluhod kay Marcos na mga 12 hudas na senador? Di ba sila? O ngayon, bantayan natin kung ipapadlak ang Senado. Bantayan natin kung hindi nila papapasokin ang 10 remaining senators and their own staff. Kasi may mga staff yan. Ipagpalagay mo na lang 10 ang bawat staff nila. So kung ipapareport nila mga staff nila, there will be 100 Senate staff ng mga senators na to who can act also as temporary staff to the to the committee hearing proceedings of the Senate Blue Ribbon Committee. Pero inagaw na ni Sylvester Stallone, Ben Dalot, Erwin Tulfo ang pagiging Senate Blue Ribbon Committee chairperson. Tuwang-tuwa siya dahil siya na ang magbibida kung paano niya babaluktutin ang kanyang konsepto ng Senate Blue Ribbon Committee para mapagtakpan at mapigilan po ang pagsambulat ng katotohanan sa tama at tunay na investigasyon supposedly ng isang Senate Blue Ribbon Committee. Ayun. So, is this a crisis? Yes. At sino po ang nagdulot ng krisis na ito? Ang pagkagahaman at pagkatarantado ni Marcos Jr. Dulot ng kanyang pagkatakot na mananagot siya sa pagbubunyag ngayon ng katotohanan sa loob ng Senate Blue Ribbon Committee, at takot na takot siya na ang taong bayan ay tuluyan ng manawagan ng pagpapalayas niya sa kapangyarihan. Ayun. This is worse and worse and getting worse. Lugmok ang ekonomiya, lugmok ang buong bayan. All-time low ang peso exchange rate versus the dollar. I think pumalo na sa 63 pesos $1. At ang inflation halos pumalo sa 8%. Ibig sabihin po, lugmok ang value ng peso. Mataas ang mga presyo at bilihin ng mga kailangan na mabuhay, lugmok din po ang buong ekonomiya. Yan ang epekto kung failure of governance ang problema. Hindi po ang mga naninindigang senador at yung mga lumalaban sa korupsyon at pandarambong. Hindi sila ang nagpapagulo at nagpapalugmok sa ating bayan. Si Marcos Jr. At ito ay may katapusan din. Naniniwala tayo, darating po tayo dyan.